tayo, mag-a-adjust pa lang tayo sa ating pagpapatuloy. Katulad ng announcement ko po sa ating Facebook group page, from today hanggang sa January 1, ang ating magiging series ay entitled Reasons Jesus Came into This World. And we initiated this because we wanted na patuloy nating makilala ang Panginoon, especially now sa Christmas season natin. So, sa Christianity, ang isa po pong tawag sa Pasko ay Advent. Siguro naririnig natin yun. Especially among theological circles, ang isa pang pangalan sa Pasko ay Advent. At ang ibig sabihin ng Advent ay ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Sa Bible, meron pong dalawang klaseng Advent or may dalawang pagparito ang Panginoon. At ang Pasko or Christmas ay usually ito yung tinatawag na first coming. At ito rin yung first Advent. At syempre kapag merong first Advent, merong second Advent. Yung second Advent ay tinatawag natin na second coming of the Lord Jesus Christ. So, tulad ng post natin sa Facebook, we will be studying etong reasons kung bakit o yung mga dahilan kung bakit bumaba o pumarito ang Panginoong Jesucristo. And we will be focusing today doon sa unang pagparito ng ating Panginoon as we look into this, as we look into the reasons that the Bible tells us. Itong mga reasons yung ng kanyang pagbaba is the same actually. Itong first advent niya, ito rin yung hinihintay at inaasahan ng mga Old Testament saints. This same event na ito, ang siya naman natin binabalik-tanaw. Sabi nga sa John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. And that is what we want to do. Yes, we want to worship God in all of our might, in all of our strength. We want to worship Him internally. We want to worship Him with all of our hearts. But for us to be able to do so, kailangan natin mag-worship sa Kanya sa katotohanan. Kailangan ayon sa katotohanan ang pagsamba. And so, it is in truth that the light of the glory, power, and majesty of Christ shines for us to see. And it is in this same truth of God's Word na nakikilala natin si Kristo. Obvious naman, di natin pwedeng sabihin na kilala natin si Kristo kung hindi naman natin alam ang sinasabi ng kanyang salita. So sa ating mga kapatid na nababalisa o nagugulumihanan, o nahihirapan sa ating pananampalataya at buhay, padalangin ko na nawa mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa. And may the Lord grant us new affections and a better appreciation of Christ and His Word. Nawa-hawakan natin mahigpit ang salita ng Diyos so that in knowing Christ, we can respond in the proper worship of Christ, in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. So, katulad ng ating ginagawa in our studies, we need to ask Scripture this question: what is or are the reasons Jesus came into this world? Ano po ba ang mga dahilan sa pagparito o pagbaba ng Panginoong Jesucristo sa mundo? And so this leads us mga kapatid sa John, the Gospel according to John. Buksan lang po natin ang ating mga Bibles. Sa John chapter 6, verse 37 to 40. John chapter 6, verses 37 to 40. Kaya ano pong basahin ko naman po sa inyo sa Tagalog. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng
Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsubok sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong babayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang background ng ating passage sa Book of John ay may kinalaman po sa feeding of the 5,000. Meron pa feeding of the 4,000. Pero ito ay specific sa feeding of the 5,000. Kung babasahin natin yung John chapter 6 verse 1 pababa, makikita natin na ang feeding of the 5,000 ay isa sa mga largest na miracles ng, if not, ito yung pinakamalaki na miracle na ginawa ng ating Panginoon. At ano ang ginamit niya para ipakita ang kababalaghang ito? 5 tinapay at 2 pirasong isda. Okay. Hindi lang yun. Ito, feeding of the 5,000 ay makikita sa Matthew 15:32-39 at saka Mark 8:1-9. So it is in these 3 Gospels mababasa itong feeding of the 5,000. Sa ating passage, isang araw pa lang ang lumilipas sa Panginoon. Isang araw pa lang ang lumilipas pagkatapos gawin ng Panginoon itong milagrong ito. Hinanap siya agad ng mga tao. Natagpuan nila siya actually sa Capernaum, doon sa kabilang side ng lawa ng Galilee. Ngayon nagkaroon ng diskusyon nung makita nila ang Panginoon Kristo. Doon agad nagkaroon ng pag-uusap sa mga tao at sa Panginoong Kristo. Hinanap nila siya, nakita nila siya, at ngayon tinatanong nila siya. Ganito ang sabi nila sa kanya. Sa verse 30 ng chapter 6, "What then do you do for a sign, so that we may see and believe you? What work do you perform?" Bakit mo tatanungin ng Panginoon ng ganon? Parang ganito ang ibig nilang sabihin ano ba ang tanda na gusto mong ipakita sa amin? Kung meron man. Baka meron kang tanda na nais ipakita sa amin para sumampalataya kami o para manalig kami sa iyo. Bakit mo tatanong sa Panginoon sa Kristo? Di ba kahapon pa lang, kasama kayo doon sa mga kumain? Nakita niyo yung kanyang milagro. Tapos kayo hihingi kayo sa kanya ng tanda. So it does not make sense. Sinabihan sila ngayon ng Panginoon at kinompronta. At lumalabas dito sa pag-uusap nila na ang gusto lang nila pala, kaya nila hinahamon ng Panginoon ay kasi gusto nilang kumain ulit. Mas gusto nila yung pagpapala kaysa yung nagbibigay ng pagpapala. Ang tawag po doon ay materialism. At ganyan ang style ng mundo. Mas gusto nila na lumalapit sa Panginoon dahil sa Kanyang ibibigay. Pero ayaw naman nila talaga sa Kanya. Dito pinapakita sa atin ng scriptures, mga kapatid, na kahit nakita na ng mundo ang kapangyarihan ni Kristo at narinig ang totoo mula sa Kanyang mga bibig o sa Kanyang bibig, hindi sila maniniwala. Isa pa sa mga tanda na wala kay Kristo ang isang tao ay yung hanap ng milagro. Diba sabi nga ng Panginoon, "This wicked and adulterous generation looks for signs." Which would make us think. So mas gusto nila mabusog sila. Ang kanilang mga tiyan. Mas gusto nila yung tibok kaysa marinig ang Panginoon. Ngunit walang intensyon ng Panginoon na busugin ang kanilang laman.
Kaya sinubukan nila siyang estimahin ngayon sa pamamagitan ng scripture. Sabi nila sa kanya, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang. Gaya ng nasusulat, sinabi pa nila yung nasusulat. Gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila ay kanyang kinakain. Ang tinutukoy nila dito, yung panahon ni na Moises, kung nasa ilang kanilang mga ninuno, pinakain daw ng Panginoon sila mula sa tinapay sa langit. Sa pamamagitan ni Moises. Kaya tinapay ang ginagamit dito kasi kailangan natin maintindihan na ang tinapay sa kanila ay staple food. Pag sinabi, ano yung ibig sabihin ng staple food? Mga estudyante, staple, ano ibig sabihin ng staple food? Pangkaraniwan? O yun yung kinakain araw-araw? Yun yung kinakain nila araw-araw, yun yung nakasanayan nila. So, kaya yun yung ginagamit dito ngayon. Yun yung pag kinain mo, meron tayo, di ba, minsan mga... Yung iba sa atin, hindi ko lang alam, ha? Yung iba sa atin, hindi pwedeng matulog sa gabi kung hanggat hindi nakakakain ng kanin. Diba yung iba sa atin? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin na nag-lunch ako or nag-dinner ako kung walang kanin. Diba? So, ganoon din sa kanila. Yung tinapay na yun, ganoon, staple food yun. Kaya yun yung pinag-uusapan nila dito ngayon. Ibigay mo sa amin, ang gusto nilang patukuyan ay ganito. Ibigay mo na lang sa amin yung tinapay. Katulad nung ginagawa ng Panginoon nung unang panahon sa ating mga ninuno. Tapos kinuha pa nila ang scriptures. Sa harapan ng Panginoon pa. Sino ba ang may akda ng scriptures? Hindi ba siya rin? Si Kristo rin. So ngayon, kaninong style ito? Does it remind us kung kaninong style ito? Para ma-serve yung kanyang laman, kailangan niya gamitin ang scriptures. Sino yung may style na ganito? Di ba ganito rin ang ginawa ng kaaway kay Jesucristo? Early in His ministry. Sabi ng ahas, di ba? O, sige nga. Kung ito nga, so ginagamit ngayon ng scripture ng tumalong ka dyan. Tapos nasusulat naman na ganito. Ganun din ang ginawa ng ahas, di ba, sa Kaltim? Sabi ng ahas, sige, kainin mo yan. Tapos nagsabi na si Eva kung bakit hindi pwede daw hawakan, hindi pwedeng kainin. Totoo nga ba, sinabi ng Diyos yan. So, walang pinagkaiba ang style ng mundo at saka style ng kaaway. Iisa ang style nila. Hindi porket na marinig natin na nagkukot ng scripture, tama na. Kailangan maintindihan natin na kahit ang mundo, ginagamit din ang scripture. Kaya kailangan maging matalas ang isang na kay Kristo. Kung sumusunod ka kay Kristo, kailangan mong maging matalas kasi kahit ang mundong ito, ginagamit ang scripture. So, ngayon, sinagot sila ni Jesus. Hindi naman yun ang tunay na tinapay mula sa langit. Sabi niya, ang tunay na tinapay mula sa langit ay bigay ng Ama. Ito ay kaloob at nagbibigay buhay. Ano ang sagot nila? Siyempre, sasagot nila, hindi ibigay mo sa amin ng tinapay na ito na nagbibigay buhay pala. Siyempre, kasi gutom sila. Gusto nila laging busog sila. So, natural, walang makakapigil sa kanila. At wala rin pagpipigil. Dito sinabi sa kanila ng Panginoon sa Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Lahat ng lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Tinapat niya rin sila, datapwa sinasabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Kinumprontan na niya sila. Nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Nakita na nila siya. Narinig na nila siya magsalita. Pinagpala niya yung tinapay at saka yung dalawang isda. Pero hindi pa rin sila sumampalataya. Ang gusto lang nila talaga yung chipo. Ang pinunta lang nila talaga, kaya nila siya hinahanap. Kaya tumawid pa sila ng lawa. Imagine, yung takbo ng isip ng tao. Tumawid ka pa ng lawa, nagbayad ka pa para tumawid lang, para makita ang Panginoon sa Kristo, hindi dahil nananalig ka sa Kanya, kundi dahil gusto mo lang mabusog yung tiyan mo.
Ayaw nila sa Kanya. Ayaw nila ng tinapay ng buhay. And pinanghinaan ba ng loob ang Panginoon Kristo? Dahil mas gusto nila yung pagpapala niya kaysa sa Kanya? Hindi. At this point, nagpatuloy ang Panginoon at pinaniwanag niya kung sino siya. Tingnan natin kung tutungon sila. Pinakilala niya ngayon ang sarili niya. Verse 37, ngayon, doon na tayo sa ating passage. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will certainly not cast out. Mapapansin natin ang tatlong bagay dito. Una-una, may binigay ang Ama sa Anak. Okay? Ibig sabihin, may hinihirang ang Ama mula pa sa walang hanggang nakalipas. Ayon sa isang theologian, itong mga hinirang daw ng Ama, itong mga hiniling ng Ama, at ibigay sa kanyang anak, ay ang kanyang love gift sa anak. This is the expression of the Father's love for the Son. In other words, kaya nagliligtas ang Ama, kaya siya pumipili ay dahil mahal na mahal niya ang anak. Number 2, so yun yung una-una, may binigay ng Ama sa anak. Pangalawa, lahat ng binigay ng Ama sa anak ay lalapit sa anak. Tumutugon sila. Ulitin ko, lahat ng binibigay ng Ama sa anak ay lalapit sa anak. Lahat ng hinirang ng Ama ay lalapit kay Kristo. Dahil ang Ama ang nagbigay sa kanila para sa kanyang anak. So nakita natin ngayon yung progression. May hinirang ang Ama at binigay ng Ama sila sa kanyang anak. At lalapit sila sa kanyang anak. Eh, di ba sa kwento, lumalapit din yung mga tao? Tingnan natin. Kung ikaw yung kasama doon sa madla, susubaybayan mo yung susunod na sasabihin ng Panginoon. Pangatlo, meron pa siya sinasabi dito. At hindi sila itataboy ni Jesucristo. Hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Ibig sabihin, tatanggapin niya sila. Hindi niya sila tatalikdan o itatanggi. Wow. Nakita natin yung proseso o yung pagkakadesenyo ng kaligtasan. Isip natin kasi minsan, ligtas na ako kasi tinanggap ko siya. Dito, sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa tao. Nagsisimula sa Ama. Siya ang pumipili, siya ang humihirang, at yung kanyang mga hinirang ay binibigay niya bilang expression ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. At lahat ng kanyang hinirang na binibigay sa anak, sila ay lalapit kay Kristo. Pero itong mga kausap ng Panginoon, lumalapit ko sa Kanya. Pero hindi naman sila lumalapit talaga sa Kanya. Lumalapit sila dahil mayroon silang mapapala. Sa psychology, may tawag tayong ganun. Manipulative. Nang gagamit. And so, expose dito yung gawain ng mundo. Gagamit ng religion, gagamit ng scripture. Pero ang gusto lang, mabusog yung laman. Para ma-promote yung kanilang mga sarili, mga pita. Makikita natin dito na ganito yung pagkakadesenyo ng Diyos sa kaligtasan. At napakaganda na hindi pa tayo nililikha sa mundong ito. Wala pang mundo, wala pang langit at lupa. Kilala na pala tayo ng Diyos. At binigay na, kaya tayo nandito ngayon, kahit na mas maganda na siguro mag-malling, magpunta sa beach, kaya nandito tayo, at tumutungon kay Kristo, at lumalapit sa Kanya, dahil binigay tayo ng Ama sa Kanya anak. At this point, mapapaisip tayo, kaya pala mayroon din mga tao na kahit anong exposure sa gospel, kahit anong pahayag ng ebanghelyo sa kanila, hindi tumutugon.
Hindi nag-uugat ang piki. Walang pagbabago. Walang pagsisisi sa kasalanan. May mga tao na hindi lumalapit kay Kristo. In the first place, hindi kasi sila binigay ng Ama sa anak. Salvation is first and foremost, and this is important, salvation is first and foremost the act of the Father giving sinners to the Son that they might be saved. Salvation is first and foremost the act of the Father giving sinners to the Son that they might be saved. Ang panukala ng kaligtasan ay nagsisimula sa Diyos, hindi sa tao. Tumutugon lang tayo. Sabi nga ni Jesucristo, all that the Father gives me will come to me. Eh, sino ba si Jesucristo kayo? Kailangan natin maintindihan bakit kailangan ibigay ng Ama ang mga hinirang sa anak. Sino ba si Jesucristo? Tuloy tayo sa verse 38. Sabi dito, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Hatiin natin ito sa dalawa. Una, for I have come down from heaven, sabi ng Panginoon sa Kristo. At pangalawa, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Unahin muna natin yung for I have come down from heaven. Sa original language, ang pagkakabasa ng sinasabi ng Panginoon na for I have come down, ay pwede rin sabihin na I have descended. Ibig sabihin, ang pinanggalingan niya ay mataas, pababa. I descended or I came down from heaven. Ibig sabihin, galing po ang Panginoong sa Kristo sa langit. Itong ganitong salita is Old Testament revelation language. Matatandaan po natin nung lumayas si Moises sa Egypt dahil nakapatay siya. Tapos napadpad siya sa anong lugar yun? Yung sa lugar ng kanyang asawa, Isipora. Sige, hanapin natin, may assignment tayo. So napadpad siya doon at naging shepherd siya. At isang araw, habang pinapastulan niya yung mga tupa ng kanyang biyanan sa Midian, priest of Midian yung biyanan niya. So habang nagpapastol siya doon sa Midian, napansin niya, may tumatawag sa kanya mula sa bundok. Mula sa isang punong kahoy na nagliliyab, ngunit di nasusunog. Ang sabi sa kanya ng Diyos mula dito sa punong kahoy na nagliliyab, I have come down to deliver them from the power of the Egyptians. I have come down. Pag bumalik tayo dito sa John, ano sabi ng Panginoon sa Kristo? For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Sa Bible, Diyos lang ang nagsasabi ng I have come down. Wala po tayong mababasa ng anghel ang nagsabi ng ganun. In other words, itong ginagamit na language ni Jesus Christ, He is echoing yung language ng Diyos sa Old Testament. And therefore, pinakikilala niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Kilala na nila siya na siya ay isang tao. Kilala nila siya na anak siya ni Maria. Alam nila na siya ay propeta. Alam nila ang kanyang mga sinasabi mula sa scriptures. Pero dito, pinakikilala niya na siya ay Diyos. I have come down from heaven. Number 2, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo na may kalooban ang Ama. Sa theology at napag-aralan din po natin sa Book of Revelation na may panukala ang Ama. Diba? Natandaan natin kung pinag-aaralan natin ang Revelation chapter 5. Tapos 6 hanggang 8, pinag-aralan natin yung may binigay na kasulatan ang Ama
sa anak. At anak lang ang may karapatan para buksan o sirain yung bawat selyo. So, dito, may sinasabi rin ni Jesucristo na may panukala ang Ama. May kalooban siya. At ano daw, ang kalooban ay bumaba daw siya para tuparin ang kalooban ng Ama. In other words, Jesus Christ is authorized by the Father to do the Father's will. Walang iba na inauthorize ang Ama na bumaba mula sa langit. Si Jesucristo lang. Which makes us think sa dinami-dami ng relihiyon sa mundong ito. Yung iba nakakita ng anghel at binigyan daw sila ng kasulatan. Yung iba raw ay iba-iba ang mga nakita. Pero dito sinasabi sa atin na walang inauthorize ang Ama. Si Jesucristo lang para tuparin ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, mula sa walang hanggang nakalipas, hindi pa nililikha ang langit at lupa, may pag-uusap o may kasunduan na ang Ama at ang Anak. At ang pag-uusap nila o kasunduan nila ay bababa ang Anak upang isakatuparan ang kalooban ng Ama na magligtas. Ang pagliligtas ay hindi parang, baka iniisip natin kasi ang pagliligtas or kaligtasan ay parang response na ay dahil nagkasala ang tao, therefore kailangan silang iligtas. Makikita natin dito, hindi reaction ang kaligtasan. Kundi wala pa ang langit at lupa, wala pang kasalanan, wala pa ang tao, wala pang mga anghel, nandiyan na ang Diyos. At may panukala na magligtas ang Diyos. Ngayon, bukod dito, baka iniisip rin natin na sa kanyang pagka-Diyos ay mas mababa ngayon lang si Jesucristo kaysa Ama kasi sinugo eh. Maririnig natin yung may mga grupo dyan na magsasabi, tingnan mo, inutuksan ng Ama si Kristo. Therefore, si Kristo ay mas mababa sa Ama. Baka ganun lang iniisip natin. Hindi po. May iisang Diyos. Okay? Makinig na mabuti. Pwede ka maging oneness o pwede ka maging katulad ng mga INC at saka Jehovah's Witnesses kapag hindi naintindihan ito. Unang-una, may iisang Diyos. Sa Old Testament, settled yun. There is only one God. Hear, O Israel, there is only one God. Diba? Ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Diyos. Therefore, sa kanilang pagka-Diyos, magkapantay po sila. Sapagkat iisa lang ang kanilang essence. Ang essence ay iisang Diyos. Pero ang Diyos ay nagpakilala sa history in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi, ang Father, Son, and Holy Spirit ay hindi functions na parang katulad ng sinasabi ng mga oneness or monarchians na ang sinasabi nila, ang Diyos ay Father in the Old Testament. Siya ang Son in the New Testament. At sa panahon natin ngayon, siya ang Holy Spirit na nandito sa atin. O tanong ko ngayon, kung siya yung Holy Spirit, sino nakaupo sa taas? Wala. At saka bukod dito, babangga yun sa passages of Scripture na nagpahayag ang Diyos sa tatlong persona. Mapapansin natin nung binaptize ang Panginoong Kristo, narinig ang Ama sa taas at naisulat yun ng mga evangelista. Nakita rin nila na bumababa ang banal na Espiritu kay Kristo. So bakit gano'n? Tapos sa Book of Acts, it is about the acts of the Holy Spirit na nangungusap sa mga apostol at dinadirect ang kanilang mga dapat na gawin. So ngayon, makikita natin dito ang plano ng Ama sa pagliligtas. May iisang Diyos at dahil iisa lang ang Diyos, iisa lang din ang layunin ng Diyos Ama at ng Anak. Ngunit may kani-kanila silang ministry. Uulitin ko po, iisa ang kanilang layunin, ngunit may kani-kanila silang ministry. Ang Ama ang may akda ng panukala. Siya rin ang nagpadala sa Anak. Si Kristo
ang bumaba at naging tao, hindi ang Ama. Si Kristo ang bumaba at naging tao sa kasaysayan upang tuparin ang lahat ng hiling ng tipan. Bumaba rin siya para tuparin ang kalooban ng Ama. In other words, ang buong kasaysayan ay hinanda ng Ama para sa pagdating ng Anak. At ngayon, ang lahat ng pagpapala na nakamtan ng Panginoong Kristo para sa kaligtasan ng mga hinirang ay binubuhos ngayon ng banal na Espiritu sa Iglesia. So ngayon makikita natin, isa lang ang layunin. Pero may kanya-kanya silang mga gawain. The plan of salvation is conceived in the mind of the Father, the Son, and the Spirit, and they are one in purpose. Ang tawag po ng mga theologians dito ay the covenant of redemption. Ito po yung tipan ng kaligtasan. At napakaganda na pag-aralan ito kasi magkakaroon tayo ng appreciation sa kaligtasan natin. Kaya nga sinasabi natin na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Dahil ang Diyos mismo, ang nag-isip nito, siya ang tumupad, at siya ngayon ang nagpapala sa buong Iglesia. Hindi pwedeng bawiin yun. Ngayon, sabi kayo ng Panginoong Kristo, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Ano kaya dahilan ng ni Kristo para hindi sila taligtan? Alam naman natin, ang Diyos ay banal, at ang tao ay makasalanan. So paano kaya nasabi ng Panginoong Kristo na hindi ko sila tataligtan? Hindi ko sila itataboy. Verses 39 to 40. This is the will of Him who sent me, that of all that He has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself will raise him up on the last day. Ano na yung kalooban ng Ama? Una-una, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Okay? In other words, lahat ng kapangyarihan ay na kay Kristo upang ingatan at alagaan ang lahat ng hinirang o lahat ng binigay sa Kanya ng Ama. May kapangyarihan rin siyang buhayin sila. Bakit kailangan buhayin tayo sa huling araw? Hindi ba sapat ito? Kalagayan natin ngayon. Dalawang beses pa niya ito sinabi. Sa verse 39 niya sinabi, at sa verse 40 niya inulit, I will raise them up on the last, but raise it up on the last day, and I myself will raise him up on the last day. Dalawang beses niya inulit. Sa Bible, kapag inuulit ang salita o ang pagkakawika, ibig sabihin importante ito. Bakit importante ito? Kasi walang sino man ang maaaring pabuhay sa walang hanggan kung di muna siya bubuhayin ng anak. Walang makakapasok sa walang hanggan kung hindi siya bubuhayin ng anak sa huling araw. So yun yung una-una. Huwag mong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Pangalawa, ang lahat ng makakakita at mananalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So dito, dahil ang mga hinirang ay binigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak, makikita nila at mananalig sila sa anak. At dahil iingatan sila ng anak hanggang sa huli, mananatili sila sa Kanya hanggang huli. Bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid at kaibigan, noong sinulat kasi ito ni Apostle John noong 1980, almost the same time nang sinulat niya ang Book of Revelation, may lumalaganap na false teaching na nagmula sa school ni Cerinthus sa Asia Minor. Ayon sa kanilang turo, si Jesus at si Kristo ay magkaiba. Okay? Si Jesus raw ay tao, biological na anak ni Joseph at ni Maria. And therefore, hindi nangyari yung virgin birth. Biologically. At si Kristo naman daw ay isang spiritual being na nanggaling sa supreme ruler at bumaba at pumasok kay Jesus nung siya ay binautismuhan at umalis bago siya mamatay. Ang tawag po dyan ay Cerinthian Gnosticism.
At mayroong mga ilang grupo na ganito paniniwala ngayon. Lumalabas ngayon na si Jesus ay mahina. Natural, kasi tao lang siya. Tapos parang pinoses lang siya ng isang espiritu na ang tawag ay Kristo. So umalis uli yung espiritu na yun, mahina na siya ulit. In other words, nung namatay siya, ang kanyang kamatayan ay hindi effective para sa kaligtasan. Dahil sa false teaching na ito, nung panahon ni Apostle John, maraming mga Kristiyano ang nalito, maraming mga Kristiyano rin ang pinaghihinaan ng loob, at may mga mangilan-ngilan na umalis. Kaya ngayon, kailangan isulat ni Apostle John ang Gospel of John para turuan ang mga churches at palakasin ang kanilang loob. In our passage, lantad ang pagpapahayag ng kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga hinirang, kailangang ipakita na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan at dapat lang siya sambahin at luwalhaliin. Hindi siya mahina. Kaya kailangang magligtas at kaya kailangang ibigay ng Ama kay Jesus upang ipakita sa mundong ito na dapat si Kristo lang ang luwalhaliin. Summary, mga kapatid, what is or are the reasons Jesus came into this world? Ano po ang mga dahilan sa pagparito o pagbaba ng Panginoong Kristo sa mundo? Isa lang naman ang point natin ngayon. Sa susunod na linggo, it will be our second point. So, unang point, or first reason, Jesus came into this world to do the will of the Father. Mga kapatid, tinupad ni Kristo ang hindi tinupad ni Adan. Pinakita niya sa pamamagitan ng buhay at kamatayan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao sa harapan ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan, napakalayo po natin sa concept, yung tunay na konsepto ng pagiging tao. Pero pag tinignan natin ang Panginoon sa Kristo, makikita natin ang tunay na pagiging tao. Bumaba po siya, naging tao, nagpasakop sa Diyos bilang tao hanggang kamatayan. Sinunod niya ang Ama buong buhay niya. At ito ang isang bagay na hindi ginawa ni Adan. Nagpasakop sa Ama hanggang kamatayan. Sabi nga sa Hebrews 10:7, Then I said, Behold, I have come in the scroll of the book, it is written of me, to do your will, O God. Siguro habang binabasa natin kanina ito, ang hirap naman ng passage na ito, isang verse pa lang, hindi ko maintindihan. So, himay-himay natin ito. As we close dito sa ating pag-aaral, kailangan natin maintindihan na ang background nito ay may kinalaman sa Jewish practices. Taon-taon nag-aalay ng hayop ang mga Israelita sapagkat hindi ito ang alam nila na kailangan nila na may magtatakip sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, sinasabi sa atin sa Book of Hebrews, hindi ito nagpapabanal, hindi ito nagpapasakdal sa mga lumalapit sa Kanya. Maghahain ang mga Israelita ng tupa, tapos ibibisik sa kanila ng mga high priest yung dugo ng tupa. And this looks back doon sa Exodus. Pagkatapos nun, magkakasala na naman sila. Tapos sa susunod na taon, kailangan na naman nila pumatay. Walang katapusan. Taon-taon, pumapatay sila. Kailangan mag-alay ulit. Paulit-ulit. Sa mga Israelita, or pag may nababasa tayo siguro sa Facebook or sa media, ang tawag dito ng mga Israelites ay Yom Kippur, or the Day of Atonement. Inaalala nila ito. Dito sa ating passage, itong writer ng Hebrews, sinasabi niya na kaya nila ginagawa ito ay dahil hindi ito nagpapasaktan. Hindi ito naglilinis ng ating budhi. Kundi lalo nga nitong pinapaalala sa atin ang ating kasalanan. Sabi sa Hebrews 10:2-4, taon-taon nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing
ay hindi makakapapawi ng mga kasalanan. Ngunit, pag tinignan natin, dumating ang Panginoon Kristo, higit na mabisa ang ginawa niya kumpara sa pagpatay ng mga hayop. At bilang pagsunod sa Ama, anong ginawa niya? Hinain niya ang kanyang sarili. Buong buhay hanggang kamatayan. At dito sa Hebrews 10:7, when the writer says, "Then I said, Behold, I have come. In the scroll of the book it is written of me." What is written? To do your will, O God. Kino-quote ngayon ng writer ng Hebrews ang Psalm 40, verses 6 to 8 sa kanyang Jewish readers. Sinasabi po ng manunulat ng Hebrews na ang pagbaba at huling alay ni Kristo ay nasusulat. Nasusulat. Yung pagtupad ni Kristo sa kalooban ng Ama ay nasusulat. At yung huling alay niya, yung huling handog niya, ay nasusulat. At ito yon. Sa Psalm 40 verses 6 to 8, sinasabi niya, at dahil ito ang huling handog, ito rin ang kalooban ng Ama na matupad para sa lahat ng lalapit sa Kanya. Ito na yung huling handog. Pinakikita sa atin na may gawa ang tao, may gawa ang Diyos. At yun yung pinakahuli na, yung pinakahuling handog. At yun yung effective para sa kaligtasan. Mga kapatid at kaibigan, dahil si Kristo ang tumupad ng hindi kayang tuparin ni Adan dahil sa kasalanan, at si Kristo rin ang naghain ng kanyang sariling buhay para sa ating mga kasalanan, nararapat lang na lumapit tayo sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagsunod sa Ama bilang tao, pinagkaloob sa atin ang katuwiran at panibagong buhay. Dahil sa Kanyang kamatayan, napawi ang galit ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. O lumapit tayo ng may pagpapakababa at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pasalamatan natin si Kristo sa Kanyang natupad. Purihin natin siya mula sa ating mga puso, lalong-lalo na ngayong parating na Pasko, at ating ipagdiwang ang Kanyang unang pagparito. And this is the reason Jesus came into this world. Jesus came into this world to do the will of the Father. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.